Imagine a daily trainer na mayroong max cushioning, responsive bounce at PIBA midsole na madalas makikita mo lang sa high-end models, pero ang pinaka-wild dito, nasa 3,000 plus lang siya. Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official seller ng Chowdan na nakabase sa Shopee para gawa ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawa nito ng review. At lahat ng magiging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs nitong sapatos, unahin natin sa midsole niya. Ang midsole nito ay tinawag na Q Kung Fu Pro. Based sa experience ko, ang midsole nito ay isang flagship midsole ng Chowdan na ginagamit nila sa marathon racing shoe. Gawa ito sa full-length PIBA infused supercritical foam. Ang PIBA material ay kilala sa pagiging lightweight compound na ginagamit sa performance footwear. Full-length ang design, ibig sabihin consistent yung foam mula sa heel hanggang sa forefoot. Pagdating naman kay sa stockite ito, meron siyang 35mm sa forefoot at dito naman sa heel ay 42mm kasama ang kapal ng insole at meron siyang 7mm drop. Kukuhaan ko guys ng estimated na sukat yung pinakataas ng forefoot at yung pinakailalim. Kukuhaan ko din guys yung pinakataas ng heel at itong pinakailalim. Disclaimer, yung makukuha kong estimated na sukat dito ay hindi official lab measurement. Possible na magkaiba sila, depende sa shoe size at iba pang factors. Ginawa ko ito para makapagbigay ng honest review. Umpisa natin sa forefoot. So nakakuha ko dito ng estimated na 41.2 mm. Dito sa heel. So nakakuha ko dito na estimated na 59.5 mm. So ibig sabihin nakalubog pa ng konti yung paa natin dito sa loob ng sapatos. Nakadisenyo din siya with a rolling arch geometry na makikita sa curvature ng midsole para guided ang transition ng stride. Nakalagay sa ads nila na meron itong peak gravity rating na 6.9. Ito ay measurement ng acceleration transmitted after impact in gravity units. Lower value equals mas mataas ang cushioning capacity. Dito naman sa ilalim, meron siyang full coverage CPU outsole. Yung pattern ay may widened platform. Dito sa forefoot ay 117mm, dito sa heel ay 94mm. Ang ganitong lapad ng outsole ay nagbibigay ng mas stable na base kapag naglaland or nagtutu off. May mga agwat yung rubber outsole o segmentation. Paano ko nasabi na full coverage ito? Kapag sinabing full coverage outsole, ibig sabihin may outsole material na naka-layout mula sa heel hanggang sa forefoot. Walang part ng midsole foam na naka-expose directly sa ground. Pero hindi ibig sabihin solid na parang isang pirasong goma lang. Kadalasan may agwat o segmentation yung outsole para sa dalawang bagay. Una, para mas mapagaan ito. At pangalawa, para bigyan ng flexibility at transition control yung stride. Tingnan nyo guys yung rubber outsole. Taganitong angle. Taganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole nito pagkatapos kung itakbo kung mabilis pong mapudpud ito. Pag-usapan naman natin guys ang upper nito. Ang ginamit nilang material dito ay jacquard mesh at zone knit upper. Ang fabric ay zone specific, meaning iba't iba ang knit density para sa balance ng fit, support at breathability. Depende sa area ng paa. Yung toe cap naman ito hindi sobrang lambot, hindi naman sobrang tigas. May sapat na protection para sa ating toes at nagbibigay din ng maayos na structure dito sa toe box. Meron itong 7 lacing holes tapos yung pampitong lacing holes niya malapit sa ankle area. Yung sintas naman ito nilagay ko na sa pampitong lacing holes para malaman natin kung mahaba ba, maikli ba o sakto lang. So para sa akin, sakto lang yung haba niya. So ibig sabihin ko dyan, mahigpitan mo to ng maayos o mako-customize mo yung pagtali dito para mahigpitan mo to ng maayos. Yung tang naman ito guys ay hindi padded pero yung material niya medyo makapal ng konti. Soft yung nararamdaman ko dito, medyo malapad, tapos nilagay ko yung sintas sa pampitong lacing holes, saktong-sakto lang yung haba ng tang. Meron siyang isang lace keeper, tapos itong kulay gray na to ay reflectorized. Dito naman sa color lining guys, makapal ang padding, lalo na dito sa may bandang gitna. Malambot, nakakatulong ito para may lock ng maayos yung heel natin dito at hindi basta-basta magkaroon ng irritation yung ating Achilles. Dito sa back, matigas. Nakakatulong ito sa overall structure at stability ng sapatos. Nga pala guys, merong strap dito sa loob ng sapatos at medyo malapad dito. Connected ito dito sa tang. Ito naman guys yung kanyang insole, makapal. At sabi nila sa ads nila, meron itong kapal na 5mm. Tapos ang material ito ay supercritical foam. So hindi basta-basta itong insole na ito. Malambot, yung pagiging malambot niya, mabilis mag-bounce back. At parang flat lang.
Kahit meron itong mataas sa stock height, tumitimbang lang ito ng 231 grams sa size 7 at itong sapatos ay candidate sa max cushioning running shoes. Tara, subukan na natin to sa pagtakbo. So bago natin pag-usapan kung ano naging experience ko sa sapatos na ito, baka pwede naman yung i-like yung video ko. Pasubscribe naman ako, malaking tulong ito sa paggagawa ko ng video na ina-upload dito sa YouTube. Maraming salamat po. Unang hakbang ko pa lang dito sa sapatos, naramdaman ko na kagad yung premium feel ng midsole. At sa tingin ko, magiging paborito ko ito for my daily runs kasi malambot ang midsole at masasabi kong meron itong max cushioning at comfortable siyang itakbo. Yung ride feel ng midsole hindi siya overly plus o mushy na tipong nawawala yung control sa lambot. Instead, steady yung support na binibigay niya sa bawat stride. Bukod sa meron itong max cushioning, responsive pa rin ang midsole bawat stride. May push, yung tinatawag na energy feedback. Kahit mabagal ang takbo, meron pa rin ako nararamdaman na bounce. Max cushioning ito at responsive din. Paano nangyari yon? Usually kapag sinabing max cushioning, iniisip agad sobrang lambot at puro comfort lang. Minsan parang mushy o walang energy return. Pero dito, iba yung ginawa ng foam. Kahit mataas ng stock at sobrang cushion yung pakiramdam, responsive pa rin siya dahil sa rebound property ng midsole. So habang pinoprotektahan niya yung legs mo sa long distances, nagbibigay rin siya ng push o energy feedback sa bawat stride. Ibig sabihin, nakuha niya yung balance ng dalawa. Protection from max cushioning at liveliness from responsiveness. Sa ads nakalagay na recommended pace ay 4 minutes and 30 seconds hanggang 7 minutes per kilometer. Pero sinubukan ko ito sa mas mabilis na pace na umabot ng 3 minutes per kilometer. Responsive pa rin siya pero hindi siya kasing bilis ng carbon plated shoes. Isa pa sa napansin ko dito, magaan siya kahit sa mabagal o mabilis sa takbo. Yung rocker geometry nito hindi sobrang aggressive, gentle siya sa easy run, hindi kanya pinipwersa. Pero kapag bumilis ka, na-activate yung aggressiveness. Kaya pakaramdam ko mas nauunang mag-land yung paa ko sa forefoot to midfoot. Pagdating naman guys sa foot strike pattern nito, pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker at side striker kasi meron siyang sapat na support at cushioning sa buong length ng midsole. Controlled at secure yung pakaramdam saan man mag-land yung paa. Sa 16 km sa takbo ko dito, consistent yung ride feel, hindi nawala yung response at bounce ng midsole. Rush pa rin ang pakaramdam ko sa legs ko pagkatapos, kaya sa tingin ko pwede ito gamitin sa half marathon at dahil sa marin itong mataas sa stock height, pasok ito sa marathon at even ultramarathon distances. Sa experience ko, pwede ko itong i-recommend sa easy run, speed sessions, long runs, pati LSD. Para sa akin, all-rounder daily trainer siya. Pagdating naman sa stability, solid yung nararamdaman ko dito dahil sa wide base ng outsole. At kahit na-press ko ng gusto yung midsole nito sa mabilis na pace, stable pa rin siya. Napansin ko lang nung tumakbo ko na mabilis, medyo nagkukulapse yung inner side ng midsole dito sa right foot ko. Pero hindi malala. Pero sa left side, mas steady. Possible na factor din dito
ito yung push strike ko. Kaya masasabi ko na ito ay bagay sa neutral runners, supinators, at mild overpronators. Pero hindi ko ito marerecommend sa heavy overpronators kasi hindi naman ito stability shoes. Yung rubber outsole, tinest ko sa asphalt, concrete, at medyo basa na surface. Steady yung grip, walang biglang dumudulas. Sa upper naman, breathable siya, hindi ako nainitan, walang hotspot sa talampakan. Yung lockdown maganda, malaking tulong yung internal stop system na parang seatbelt ang pakaramdam. Lockdown secure din, walang slip, at overall comfortable. Yung tang naman ito guys, hindi gasseted, pero dahil sa meron siyang lace keeper, hindi siya gumalaw o nawala sa pwesto, steady pa rin all throughout the run. Pag-usapan naman natin guys ang naging fitting nito sa pako. Dito sa toe box, medyo maluwag yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag at hindi masikip. At kahit medyo flat lang yung kanyang insole, meron ako nararamdaman na support sa arch ko kasi yung internal strap ay nakalagay sa may bandang arch. Dito naman sa heel, sakto lang yung nararamdaman ko dito, hindi maluwag at hindi rin masikip. So sa tingin ko itong sapatos ay pwede sa malapad na paa, sa medyo malapad na paa, at sa normal na lapad na paa. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito po ay true to size. So tingnan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa rubber outsole. So naka 16 km na ako dito, ito na ang nangyari sa rubber outsole. Dito may konting-konting gasgas, dito may konting-konting gasgas din, dito sa gitna wala pa masyadong gasgas. So para sa akin, matibay yung rubber outsole. So ito naman guys ang nangyari sa midsole niya. Dito mayroong bitak pero hindi malalim, hindi nabakbak yung kulay. Dito sa kabila, may mga bitak pero hindi malalim. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at ng midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. Nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harap, nakadikit pa. Pag-usapan naman natin guys ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito. Unang-una, not for heavy overpronators. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito, not as snappy as plated shoes. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito, hindi gasseted ang tang. Pangapat na hindi ko nagustuhan dito, yung insole niya parang flat lang. Panglimang hindi ko nagustuhan dito, yung maliliit na butas dito sa may bandang toe box ay walang harang na manipis na tela. So possible na pwedeng pumasok dito yung maliliit na bato o buhangin. At ang panganim na hindi ko nagustuhan dito, wala siyang heel pull tab. So nandito guys yung sapatos na merong max cushioning, itong Anta PG7 Travel 2S, itong Chowdan TG 1.0 at itong 361 degrees top place 5.0. Pagkumparahin natin itong tatlo at ito guys ay quick comparison lang. Sa pagiging malambot ng midsole sa tatlo na to, ang nangunguna para sa akin ay itong Anta PG7 Travel 2S, sumunod itong Chowdan TG 1.0 at pumangatlo itong 361 degrees top place 5.0. Sa pagiging responsive naman ng midsole, para sa akin nangunguna itong Chowdan TG 1.0, pumangalwa itong 361 degrees top place 5.0 at pumangatlo itong Anta PG7 Travel 2S. Sa pagiging stable naman itong tatlo, napaka-stable nitong tatlo. Pero para sa akin, nangunguna itong 361 degrees top place 5.0, pumangalwa itong Anta PG7 Travel 2S at pumangatlo itong Chowdan TG 1.0. Sa pagiging breathable naman ng upper layer nitong tatlo, nangunguna itong Chowdan TG 1.0, sumunod ang 361 degrees top place 5.0 at pumangatlo ang Anta PG7 Travel 2S. Pagdating naman guys sa pagiging maganit ng tatlo, nangunguna ang Chowdan TG 1.0. Tumitimbang ito ng 231 grams sa size 7. Pumapangalawa naman guys ang 361 degrees top place 5.0. Tumitimbang ito ng 277 grams sa size 7. At pumapangatlo, itong Anta PG7 Travel 2S na tumitimbang ng 284 grams sa size 7. At sa pagiging comfortable sa pagtakbo, basic experience ko, itong tatlo ay parehas lang comfortable gamitin sa pagtakbo. So ikaw, alin ang pipiliin mo dito sa tatlo? Comment mo naman, gusto ko lang malaman yung opinion mo. Nga pala guys, meron na po akong review nitong 361 degrees top place 5.0 at itong Anta PG7 Travel 2S kung gusto nyo pong malaman yung ibang details ng mga sapatos na ito. So yan lang po muna masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo. Run safe.